Hello everyone, welcome to How I Learn Self-Confidence. And this time, I will share it with you. Kaya stay tuned. Okay, start na tayo. This is my story and this is from my own learning. Self-learning ito. Self-motivation. Siyempre, wala naman talaga akong tiwala sa sarili ko noon. Although, lumaki akong independent. At saka hindi naman ako mahiyain, hindi ako shy type. Pero lack of self-confidence ako kasi hindi naman ako maganda. Tapos my skin is the brown, 'di ba? Hindi siya maputi, hindi makinis. Siyempre, hindi naman kasi kami mayaman. So before, wala naman akong tiwala sa sarili ko. Kasi ang dami mong naririnig na panlalait, 'di ba? Lalaitin ka na ganto ka nyo, ganyan ka, ganyan. So, nakakahina ng loob. Pero, nakakatuwa lang dahil pinalaki ako ng nanay ko na independent. Tapos, ang nanay ko kasi siya yung strong na babae na hindi naman siya basta-basta gumigive up. So, nakita ko ito, natutunan ko itong magkaroon ng self-confidence dahil doon sa isang friend ko when I was working. Nakita ko siya na hindi naman siya masyadong kagandahan, hindi naman siya nasa high level ng pero alam kong magaling siya, yan. Pero ang nakita ko talaga yung pagiging confident niya. So through my own observation, inoobserbahan ko siya how she talk, how she walk, how she act, diba? Kung paano siya gumagalaw, paano siya nagsasalita. Ganun siya confident eh. So, from that observation, tinitingnan ko yung sarili ko sa mirror. So, sabi ko, bakit ako walang tiwala sa sarili ko na wala namang kaming pinagkaiba? Meron akong 2 mata, meron akong bibig, meron akong 2 tenga, na may ilong din naman ako kahit hindi matangos na humihinga, di ba? So wala kaming pinagkaiba. Meron siya, meron ako, di ba? So from that, I learned to accept myself. I learned to love myself. Yun kasi ang pinaka-key natin. Kailangan alamin natin saan ako magaling. Diba? Saan ako hindi magaling. Kung saan ka magaling, doon mo i-develop yung sarili mo. Kung hindi ka naman magaling, doon sa isang bagay na yun, it's okay. Pero you try na ma-improve yung hindi ka magaling. At intindihin natin, sabi ko nga 'di ba sa mga nauna kong videos, hindi naman tayo perfect. And we can never be perfect. Kaya kung meron tayong mga pagkakamali, it's okay. Kasi we are learning from that. Diba? Kung halimbawa, nagsalita ka sa public, tapos may mali ka, pinagtawanan ka. Kasi meron ganun eh, diba? Pagtatawanan ka, may mabasa sa'yo, it's okay. Huwag nyo yung iti-take ng personal. Tapos, isipin nyo, ilagay nyo sa isip nyo. Yung sinasabi ba nila ay tama o mali? Diba? Yung sinasabi ng mga kapitbahay, mga friends mo, mga kaklase mo, sinasabi nila tama ba yun o mali? So, hindi ka kailangang makipag-away sa kanila. You have to analyze yourself. Ikaw yung magmumuni-muni sa sarili mo, nasabihin mo sa sarili mo, tama ba yung sinasabi nila? So, kung tama yung sinasabi niya na meron kang ganitong pagkakamali, so, it's okay, i-improve mo yung iyong hindi magandang nagawa. Tapos kung may mga below the belt na sinasabi nila, it's okay. Kasi yun ang sinasabi ko, maging inspirasyon mo na para lalo kang mag-shine. Lalo mong i-improve kung alin saan ka magaling. Kasi doon, yun ang paraan para ka mag-shine. At yun din ang magiging dahilan na magiging confident ka sa sarili mo. Kasi you know kung saan ka magaling, di ba?
Halimbawa, magaling ka sa ganito, magaling ka sa ganon. So, mas lalo mo yung i-improve. Mas lalo mo siyang i-enhance. Diba? Kasi, yun nga sasabi ko, we are unique individual. Meron akong kagalingan na hindi naman kagalingan ng iba. So, meron namang iba na kaya nila na hindi ko kaya. So, kung ano ang magaling tayo, i-appreciate natin yung sarili natin. I-appreciate natin yung sarili natin. Kailangan tayo ang unang mag-appreciate sa sarili natin. Tayo ang unang mag-love sa sarili natin. Kasi ito nga ang sinasabi ko, huwag kang mag-i-expect na yung love galing sa iba. Kasi kung ikaw sa sarili mo, hindi mo nilalove yung sarili mo, huwag mong i-expect yun, di ba? Kung ikaw hindi mo ina-accept ang sarili mo, huwag kang mag-expect na yung ibang tao ay tatanggapin ka rin. Di ba? Tapos tingnan natin saan tayo hindi magaling. Halimbawa, hindi ka magaling sumayaw, pero magaling kang kumanta, di ba? So doon ka kumanta ka. Kung minsan, kahit na sabihin ng ibang tao, sumayaw ka, di ba? Magaling ka sa ganito. It's okay, di ba? Hindi naman kailangan magaling kang sumayaw para sumayaw ka. Gumalaw ka lang, sumasayaw ka na, di ba? So, huwag nating i-compare lagi yung sarili natin sa ibang tao. Halimbawa, ito sa mga mayroong kang jowa o di kaya may asawa na sabihin natin nag-cheat, tapos o di kaya iniwan ka, ganyan. Huwag nating idadang ang sarili natin na, ay kaya ako iniwan kasi hindi ako magaling, kasi hindi ako maganda, kasi mas maganda siya, mas gwapo siya. Huwag nating isipin yung ganon. Lahat ng yon mayroong dahilan. Kaya halimbawa nag-cheat si husband, nag-cheat si jowa. Kung iniwan ka, nawala siya sa'yo, that is a reason din na malaman mo habang maaga na ganun pala siya. Diba? So, ibig sabihin, merong reason may reason lahat ng nangyayari sa atin. So, accept mo lang yon. Kung halimbawa iniwan ka, ito tips ko sa mga girls lalo, ano? Halimbawa, iniwan ka, nag-cheat si jowa, no? Okay lang, umiyak tayo. Siyempre, naramdaman natin na may emotion tayo, hindi naman tayo robot. Alam niyo ang gawin niyo? Magpaganda ka, magpa-sexy ka, di ba? Paano, hindi naman kailangan magpapayat ka para gumanda, sumexy ka, di ba? Simple lang, maligo ka. Siyempre, magpalit ka ng damit na yung colorful, yung matitingkad ang kulay, yung happy ang kulay ng susuot mong damit, ganyan. Mag-makeup ka, mag-lipstick, then humarap ka sa salamin. Tapos sabihin mo sa sarili mo, I am complete. I am worthy. Complete. Kasi meron kang dalawang mata. Meron kang bibig. Meron kang dalawang tenga. At meron kang dalawang butas ng ilong na pwede kang huminga kahit wala si jowa. Diba? So that time, alam nyo, madali kayong makaka-recover, madali kang makaka-move on. Kasi you know yourself. You know your worth. At ilagay mo sa isip mo, bago mo nakilala si jowa, buhay ka na, di ba? So bakit hindi ka mabubuhay nang wala siya? That's impossible. Kasi bago mo siya nakilala, buhay ka na, humihinga ka na, kaya mawala man siya sa'yo, humihinga ka pa rin. So, move forward lang tayo at lagi natin iisipin, ano man ang nawala, may kapalit na mas maganda. Kung ang nawala sa'yo ay trabaho, sabi mo maganda na ang trabaho ko nun, kasi mayroong mas magandang opportunity na dadating sa'yo. Kaya lang ang opportunity na yon, I am reminding you, kapag ang opportunity dumating sa'yo, huwag mo nang pakawalan yun. I-grab mo na agad. You have to try and try. It's okay to fail. Kasi doon tayo natututo at doon tayo magiging magaling. Okay? So now I hope you understand and you will learn from the lesson how I learned self-confidence. For more videos coming your way for motivational and business talks, follow me and we will see on the next video. God bless everyone.